Hello po sa inyo lahat. Ito na po ang pinaka-inaabangan nyo lahat mga kaibigan. The Voice That Matters, Silver Voice TV mga kaibigan. Alright! Okay, sayang no? First and second round mga kaibigan ay talaga nga namang nakakatama ito si Mike Plania. Kaya nga lang talagang nabuenas yung kalaban ng third round mga kaibigan. But anyways, ganyan talaga ang boxing. Sometimes you win, sometimes you lose. Bata pa si Mike Plania mga kaibigan. Napakalaki pa po at napakalawak pa ng oportunidad for him mga kaibigan. And him having Sandman Promotions, Viva Promotions, MP Promotions mga kaibigan, talagang si Mike Plania, talagang ano pa yan, na napakalawak pa ng kanyang kinabukasan. Ilan pa lang ba ang talo ni Mike? 3? May kilala nga ako dyan nagkatatalo muna bago nagkampiyon di ba? 4 na talo ngayon, di ba? Ganyan talaga kasi, especially ang competition ay nasa US, mas magagaling po ang mga fighters dyan. At yung kalaban ni Mike Plania, magaling din talaga yung binibuild up yun mga kaibigan. Kesa naman yung nabalita akong laban kung saan-saan lang dito. Diba? Na-tune up na nga lang daw, nagulpi pa. Okay? So, hindi din natin, diba? Meron akong nakikita. Ang Marites, mga kaibigan, umiingay. Pero nung natalo yung bata nila, 1 linggong nanahimik. Diba? Tapos ngayon, ang lakas ng loob na mag-iingay, men. Sabi nga ni Coach Nonito Donaire Sr., hindi ko makakalimutan yung kanyang post mga kaibigan. Meron siya binanggit yun yata yung kalbong pumunta sa Ilocos at ng Alaska. Sabi ni Coach Nonito Donaire Sr., you should be thankful. You just harvested what I planted. Ooh! Bars from Coach Nonito Donaire Sr., man. For real yun. Wala kang may re-rebat doon. Totoo yun. Diba? Kailangan magsabi ni Coach Nonito Donaire Sr., ito para sa kapakanan ng mga lamok na hindi naintindihan yon mga kaibigan. Sabi ni Coach Nonito, dapat nga magpasalamat ka pa Sabi niya dito sa mga tao na to, ng mga akala mo kung sinong wala namang alam. Diba? Magpasalamat ka pa dapat kasi ako ang nagtanim yan. Pero ikaw ang nag-ani. Diba? Sabihin na natin, may mga kanya-kanyang pamilya. Yes, but men, alam po naman ang istorya nyo. Alam din namin kung magkano binigay nyo lang dyan kay Coach. Diba? Hindi nga nakasagot mas mismong liquidation ninyo. Mismong liquidation nyo nakalagay doon, binigay mo. Ano yun? Papang ba yun? Bayad nyo 1K? $1,000 for a coaching job? What? Diba? Tapos kung maka-flex kayo, kala mo, Pacquiao level kayo, men, dati pa. Ay naano nyo pa ako, gino-joke pa nila ako, SB, magkano ka ba para lumipat ka from MP to our team? Kala mo talaga, mapepresyuhan mo. Malaman-laman namin kay Coach Nonito Sr., 1K lang pasahod nyo. Di ba? Balato lang yun. Kulang pa sa balato yun, mga kaibigan. Training camp, kasama sa training camp. After the fight, $1,000 lang ang ibibigay mo. Magkano lang yun? 50 mil lang yung panggas lang yun, Dre. Di ba? Real talk yan, mga kaibigan. Ngayon, inaalas ka na naman nila si Coach Nonito Donaire Sr. At least si Coach Nonito, hindi isa lang ang fighter, marami siyang fighter. 'Di ba? Maraming kumukuha ng serbisyo niya dahil nire-respeto ang kanyang expertise. Hindi wannabe. 'Di ba? Hindi mo matatawag ang sarili mo na coach na hindi ka marunong humawak ng mitts, 'di ba? Sasabihin, bakit naman sila yung mga ibang trainer hindi humahawak ng mitts, sila Nacho Beristain and yung si Coach Nacho sa katandaan, kaya hindi na siya makahawak ng mitts. Kaya sila Coach Freddy, di ba? Medyo may health problems. Pero they were good, di ba? Nung mga panahon nila. Hindi yung, di ba? Magkaroon ka lang ng inlo na nasa ganitong industriya. It will make you an automatic expert. Hindi po ganun yun. Real talk yan. Di ba? Meron pa ako nakikita, ibobrota pa ninyo. Dahil daw itong promoter na to nagalit dito kasi nagkakasino daw dun sa pera na nanggaling sa boxing. So who are you guys? Kilala ko kayo na hindi kayo nagkakasino? Ha? Pambira, wag nga kayong, di ba? Yung ang hilig magbato ng mga putik, sila yung mga may muta na malatroso sa mata Di ba? At yung isa naman diyan, mga kaibigan, bakit ang inalalagay, SB, ganito daw. SB, sagutin mo, may ganito daw, may tinest drive daw na ganito, nagpatayo daw sa bundok. Bakit yun na lang ang piniplex mo? Bakit? Kasi hindi ka makapag-flex sa mga kasabayan mo sa division mo. Real mother effing talk. Di ba?
Biruin mo, ang piniplex mo na lang. O, yung under construction na ganyan. Itong nag-test drive na sasakyan na ganito. Bakit? Kasi hindi ka magawang makipagsabayan sa mga ka-division mo. O ito may multi-million dollar na purse. O ito may unification bout. Si Tapalis lalabanan si Inoue, 'di ba? O ito maglalaban ito. Hindi ka kasi magawang makipagsabayan. Sino yung mga tapos sa akin kayo nagpapapansin. Imagine. Ibig sabihin, kung nagpapapansin kayo sa akin, mas mababa pa kayo sa akin. Real talk yan. Hindi dapat ganyan ang kasta, di ba? Well, ano po nga pong magagawa natin kung sunap lang, nagulpi pa. Silver Voice TV, sana po nagustuhan niyo ito.